Pang lamang siya ng right timing habang may ipit dun sa likod. Netherrealm na gamit na rin. Kasabay pa nga ng Benedict sa likod si Edward. Gagamitin niya yung kanyang ultimate. Pero ang buong kubunan ng Black Sanford atras! Pero yung flicker i-comment ni Sanford para lang mapatay dito si Oeb. Medyo bitin ata sila in terms of kills. Sanford buhay pa rin. Very cute dito pa snipe lamang. Pang defensive beat. Set up Tyrant's Revenge plus flicker. Tyrant's Rage din. Pero mahahatak si Yawi pabalik. Kaya lang nandun yung pag-ipit ni Cortezy. Kaya lang unti-unti bumababa yung kanyang buhay. Ilalaban na nga ba ito ng Echo pero under the turret masyado malalim. Nagamit na rin yung penalty zone patakas. Pero mapapatay ni Oeb. Nila heavy spin na nagamit na ka rin at yung Netherrealm sabayan Netherrealm ngayon si Benedict ay nandun sa may bandang likod. Safe na safe yung kanyang pwestuhan pero si Renegade hindi, walang magiging safe dito. Sensui at ang buong kubunan ng Blacklist International napuntunan nila yung Lord na ito pero sino makakuha? Si Sensui ang magwawagi doon sa Lord point na yun pero hindi. Lock-in para kay Yawi. Ito na ang magiging hope ng Orcas to start their possible reverse sweep. Let's look at the draft index once again. Anong napapansin mo dito, Chantel? Definitely for crowd control, may kita natin mataas yung sa side ng Blacklist International pero hindi naman ganun kalawak. Or for Blacklist International, mas mataas yung crowd control nila rather. And for Echo naman, team fight halos pantay pero ang angat ng Blacklist is still early to mid-game. So kailangan dito maging mas aggressive ng side ng Echo as much as possible para maging part din ng team fight later on si Sanford. Kasi this has been a story wherein sinong XP lane nga bang nauuna pagdating doon sa mga objectives? So this time around, kailangan talagang as much as possible, kompleto at available ang XP lane pagdating dun sa turtle pa lang. Wow, ang tagal ko lang hindi nakita si Yawi dito pero napaka-importante ng larong ito for Echo. And for Blacklist, importante din dahil isang panalo na lang ang kailangan ng Blacklist. At ito na ba ang panalo na magbabalik sa kanila sa M-Series o ang simula ng reverse sweep ng Echo? Papasok na tayo sa Land of Dawn, magkabilaan ng ating junglers. Kung papansinin natin, napakaraming setup para dito sa Echo, which is yun yung medyo nakulangan sila nung games 1 and 2. So sabi nila dito, sige punuan natin ang setup. Andiyan naman si Benedict, naka-Beatrix naman siya. So early game, masasabi natin na meron siyang kits or kakayahan with those, yung mga baril na meron siya. Nandiyan yung Renner, nandiyan yung Wesker. I'm not sure kung gagamitin niya dito. Pero yun yung nakakamiss din no? Nakakamiss din yung Wesker, no? Pero sa ngayon, ang madalas nating nakikita, kung hindi yung sniper, yung dalawa, yung Nibiru, tsaka yung Bennett. At saka ito isa rin sa nakita natin, by the way, Cortezy is using the concussive blast and majority ng mga players naman ng Blacklist International is on the agility. So that is 4% in terms of movement speed. So makikita natin na probably na magkakaroon ng early rotation pagdating doon sa may XP laners dahil mabilis mag-clear ng minion wave. So parang sunduan at dahil doon din naman magsuspawn yung ating first turtle of the game. At ang napaka-importante din ng first turtle na to, no, kanina napansin natin yung team na nakakuha ng 3 turtles ay nagkaroon ng magandang paghawak in the early game. At umabot man na napakatagal ang ating game number 2 ay naging malaking tulong ang mga early turtles in terms of the snowball factor na makikita natin between these two teams. At ngayon, tahimik ang ating laro, nag-aabang ng chance dito sa Sensui at Renegade. Pero maganda rin ang depensa ng Echo. Yun nga no? Tahimik lamang ang paggalaw ng Echo at Blacklist International pero maagang pagpwesto ang gagawin ng Blacklist against Echo. Sisilip na si Cortezy, level 4 na rin naman para sa jungler natin. Habang sa may bandang gitna, clear wave para kay Yue at Yawi. Hindi sila mag-level 4 pero si Edward ay nandito, gagamitin yung kanyang Bravest Fighter. Pupuruhan talaga itong si Cortezy, ginawa ng 3. Meron siyang heavy spin na available. Sanford? Penalty zone, 3 ang kanyang tinamaan pero Netherrealm naman ang pangsagot ng Blacklist International. Habang Netherrealm din, papawi naman ang Echo at Cortezy ang makakuha ng unang 30 ng ating game kasama pa si Edward sa laban na yun. Grabe yung crowd control doon, men. Biruin mo, hindi ka makagalaw kasi iniipit ka kahit naka-Bravest Fighter, hindi na nakachansa. Tsaka if ever man makatakas doon ng Blacklist International, meron pang Spectre State after that Netherrealm. So meron pang millisecond na masastan ka. So for Echo lamang sila ngayon, 1.1 kay gold lead. Pero makikita natin that for Blacklist International, talagang dinedepensahan din nila dito yung mga jungle from Sensui. Same goes with Sanji and even Yawi.
1K gold lead agad para sa Echo. Napakabilis ng pag-generate ng gold lead. And mukhang nakikita na nga natin yung mga early signs ng possible Echo Express run mula sa Echo in this game number 3. Pero mukhang wala pa namang big rotations going towards the gold lane. At mauuna pa nga ang Blacklist. Yun nga, tatlo kagad mula sa Blacklist ang nakapwesto dun sa may bandang itaas. And Yawi naman, nakakatunog din siya eh. Kailangan medyo nakapaligid din ako dito kay Benny QT. Pero sabi nila, sige, kapit ka lang muna dyan sa Torre Benny. Kami na muna bahala dito sa may bandang itaas. Habang Tyrant's Revenge, Circling Eagle ay nagamit na nga rin ni Rene J. And this time, kakalas muna ang magkabilang kupunan. Medyo kinabahan ako doon Akala ko, GG na niya eh. Parang biglang diretso nga set. Pero kalmado muna na ang mga players dito for both teams and even for Echo, minamaintain lang nila yung kanilang kalamangan. So mapapansin din natin na even for Yue ay medyo nakaback siya ng konti para hindi maagaw ni Sanji yung kanyang Netherrealm. Ayun nakaabang. Tapos hindi din siya nagpo-forward. Kasi if ever na makuha dito ni Sanji Netherrealm, pipilitin lang ng Echo na ma-proc muna para sila yung merong advantage. Ayan, nakuha Ayun na. Nakuha. Kumaga may advantage na nga rin talaga ang Echo with the setups, with the Netherrealm as well. Oheb, half HP, pero nandiyan naman si Rene J. At mukhang magkakaroon lang tayo ng trade-off dito. Noy, naka-Berets Ray siya. Itong si Benny QT. And this time, ang buong kupunan ng Echo ay babalik doon sa kanilang plano na simulan yung second turtle ng ating game. Carl TZ at Sensui, nagkakitaan na nga rin. Ngayon, sisimulan na ng Blacklist at Echo ang Turtle. Yawi going in, nakahanap ng isa! Tyrant's Revenge, Tyrant's Jen, nandun din yung Renner Shapati pero hindi sapat yung damage. Yung Heavy Spirit nagamit na rin dito ni Carl TZ. Reset para sa pangalawang pagkong. Habang si Sensui lumapit, wala siyang dash Hindi, may dash out pala siya. Sakto na sabi niya, hindi, ops, meron. In and out pala. Pero Echo ngayon ang unang makakaposisyon. Habang ang ginagawa muna ng Blacklist International is patatabain si Oheb doon sa may bottom lane. So still 1K gold lead for Echo. Good trade para dito sa side ng Blacklist. Nakat ang lead ng Echo mula 1-2 to 900. Pinakain pa si Oheb. That did give out the turtle for Echo. Dalawang turtle na ang nasa kamay ng mga Orcas at binabantayan pa rin ni Yawi si Benny QT. Yeah, 5 minutes na rin ang nakalipas at hindi na maximize yung mga energy shields ng ating magkabilang gold laner. Again, maganda yung ginagawa dito ng Echo at Blacklist International. Nag-iingat lang sila dahil alam nila yung mga power spikes nitong mga teams na to and yung win condition din ng Echo na kung saan kapag naipit ka dun sa mga setup na meron sila, lalo na yung itong si Oheb na by the way naka-purify Kaya kanina nung naka-flicker out din si Edward by the way, umalis na siya agad. Pero wait lang, sa top lane, si Edward yata ay delikado, but still, discipline pa rin ang ating mga players. Even for the players of Blacklist International. So parang chinichempohan lang muna nila kung saan nga ba nga lane mas maganda. But they are really focused on giving Oheb the space. Kaya naman 3.7k gold na dito ang Bruno. Ang talino din ang ginawa ni Edward doon, expending the bravest fighter para makapag-wave clear at magkaroon ng crowd control immunity. Meanwhile, si Sanford forced to give out his turret doon sa may bandang ibaba. More control for Blacklist bandang south side ng mapa. At ngayon, mid lane naman ata ang punteriya ng Blacklist. That's one turret down on the hands of Echo. Bukang turrets naman ang gusto ng Blacklist. Okay, set up. Hindi ibabato ni Yawi yung kanyang Tyrant's Revenge. Pero si Oheb nanganganib ata siya dito. Sanji, nandun yung pokes. Charge yung Tyrant's Revenge. Pero walang aabutan. Oheb dito ay naka-purify. So medyo nagdadalawang isip din ng Echo na siya ay ibigyan. Dahil nga naman doon sa kit na meron siya. Pero yung turtle ay mabubuhay na nga rin in 5 seconds. Pero purple muna daw sabi dito ng Echo. Tsaka if ever pa na medyo mapalalim yung talon dito ng Kufra, si Yue naka-ready din, nakita natin na meron Shadow Stampede if ever, pero iba ang unang tatalon. Take note na wala na ang isa sa mga pwedeng pang set up from Echo, which is yung penalty zone dito ni Sanford. At ipupull na rin ng Echo ang third turtle of the game. Mukhang makakalibre na naman ang pagong ang Echo, pero makaka-turret naman si Oheb sa itaas. Turret for turtle ang laging nagiging trade-off ng Blacklist. Yeah, hindi sila pumapayag na walang bawi. Every time nakukuha ng objective dito ang Echo. And maganda yon para sa Blacklist International. And mas maganda kasi si Oheb ang nakakakuha nun. Alam natin kapag naka-early snowball itong isang Bruno, kahit sino sa mga members dito ng Echo ay pwedeng manlambot talaga. 3 items pa lang no? Yup. At saka kung mapapansin nyo, parang nasa psych lang din yung dalawang teams natin. For Echo, parang 5 sila pumupunta pag doon sa turtle objective. Yung pala, yung Blacklist, magpapakita sila saglit, pero pinapataba pala nila yung si Oheb sa mga ibang lanes. So may kita natin ngayon, first item, core item rather for Cartesi is yung Blade Armor.
even for Edward, meron siyang blade armor. So kanya-kanyang pag-zone na to para sa mga tanky heroes for both teams. At mukhang magpupush na dito ang Echo. Edward with the bravest fighter to clear out. Yawi nagse-stretching pero hindi nila itutuloy ang engage. Wala pa rin makukuha ang Torres sa may bandang mid lane at magkakapalitan lang around the map. A 500 gold lead for Echo. Hindi na to gumalaw. It's still anybody's game. 8 minutes in. Ang ganda ng zone na ginawa ng Echo doon at bibitawan na ng Blacklist International itong bottom lane. Pero may mga pagsilip din silang ginagawa. At least kahit papano, mararamdaman pa rin natin na ang Blacklist International, if ever man na mag-engage dito ang Echo, makakapalag at makakapalag sila. Tsaka sila naman ngayon nagbibigay ng space for Benny QT. So nakita natin yung triangular formation from Sanji and Yawi para lang talaga ma-secure yung Torre doon sa may bottom lane. So na-assess na nila na, okay, hindi muna nag-team fight. Parang pinapataba muna si Oheb. And speaking of Oheb, 6.3k gold para dito sa ating laban, and Benny QT is 5.6. So parang inaantay ngayon ng Echo is maging activated na rin ang isang bagyo para pwede na lang isama doon sa team fight. Ang pinagkaiba naman ng Beatrix sa isang Bruno ay may mas madaming AoE damage na biglaan ang isang Beatrix. Pero yung Bruno kapag na-chani ka ng mga 2 times, mga 3 times, ay doon ka na talaga mapapa-aray. Especially with the Mecha Legs passive na sa tingin ko pag full stack ay kahit sino kaya talagang paarayin. And the moment the Malefic Roar is unlocked, kailangan na talagang bantayan si Oheb in this game. Lord ngayon ay isasayaw na ni Carl TZ and Sensui. May lamang sa XP ang jungler ng Echo. And hawak din ng Echo dito yung Netherrealm na ultimate dito ni Yue. Ngayon, bababa sa 21k yung buhay ng Lord. Edward sa may bandang likod. Nag-aabang lamang siya ng right timing habang may ipit dun sa likod. Netherrealm na nagamit na rin. Kasabay pa nga ng Bennett's Rain sa likod si Edward. Gagamitin niya yung kanyang ultimate. Pero ang buong kubunan ng Black Sanford atras! Pero yung flicker ni Kokomet ni Sanford para lang mapatay dito si Oheb. Medyo bitin ata sila in terms of kills. Sanford buhay pa rin. Benny QT dito pa snipe lamang. Ang sakit, tumama na yung nalisapan din pero flicker. Crucial para sa Blacklist International at ang Lord na ito ay mapapasakamay na nga ba ng Echo? Parang mapapasakamay sa kanila eh. Para sa kanila na nga ata to. Kasi walang namatay sa kanila. Dumugo lang ng sobra, pero hindi pa rin natuloy. Nakita natin kanina na nakasalubong ni Red JC si Yawi. So napigilan dito nang magtropa ang isa't isa. Pero naging maganda para dito sa Echo dahil sumakto rin naman na nandito si Benny QT. And nakita natin earned the top global 2 during MPL Philippines Season 12. Ito yung tipo na kahit sabihin natin nasa bench siya during the regular season ay hindi niya hinayaang hindi siya maging matulis. Nag-prepare si Yawi para sa moment na to. And 11 minutes in, hindi pa rin nakakakill ang Blacklist International. Oh yeah, kita natin ngayon na even for Echo right now, ang unang binild by the way is yung anti-keras. So yung passive na pang defensive beat. Setup Tyrant's Revenge plus Breaker Tyrant's Rage din. Pero mahahatak si Yawi pabalik. Kaya lang nandun yung pag-ipin ni Cortezy. Kaya lang kung dito yung kanyang buhay. Ilalaban na nga ba ito ng Echo pero under the turret masyado malalim. Nagamit na rin yung penalty zone patakas. Pero mapapatay ni Oheb itong si Sanford. Tuloy-tuloy ang bakbakan at dalawa makukuha dito ni Oheb. Wicked trip pa nga! Isinama pa si Sanji sa laban na yun! At kakasabi ko lang na wala pang kill yung Blacklist, sabi ni Oheb. Ito na kasi! Diretso triple kill para dito kay Oheb. Kaya naman mabilis silang madedepensahan yung Lord. So ito na yung mga laban kung saan positioning ng mga marksman ay super magmamatter. And for Echo, yung sa may middle lane kanina, parang mas enough nila na magkaroon ng teamfight rather than taking down the turret. So medyo detrimental yon kaya hindi nila masyado nakapitalize yung Lord. Kaya naman pwede dumiretso dito ang Blacklist International this time around sa may middle lane. Sakit na nga talaga dito ni Benny QT. Piruin mo, hindi lang niya na wave clear, nakapag-poke na rin siya. At ayan nga ang kalakasan ng isang Beatrix in this current meta. Looking at the item builds dito, no, may kalamangan pa rin bahagya pero napakaliit na lang ng kalamangan ni Oheb against the Beatrix coming in from Benny QT. Ang ganda rin ang pag-priority niya dito ng Malefic Roar kasi alam niya na medyo makukunan talaga yung mga heroes dito ng Echo and kailangan ng pampil, kailangan ng mga pangsugat sa kunat na meron ang Echo. Ngayon, Cortezy, gusto niya sanang sumilip pero makikita niya yung orange buff na wala na. So ngayon, hihinga muli. 46 seconds bago mabuhay yung Luminous na Lord. At ang Echo ngayon, nakakabawi na in terms of map control. 3.2k gold din. And speaking of map control, kailangan lang talaga nilang paliitin yung mapa dito ng Blacklist International for them to be able to maintain this lead. So,
30 seconds, meron dito nga Purify si OHEB if ever magkaroon ng teamfight. So kailangan dito may pumilit na magamit yung kanyang Purify para ma-penetrate yung kanilang positioning. Ang hirap din kasi kapag nahuli si OHEB and nasa trabaho iyon ni Yawi or ni Sanford. In fact, kahit si Sanji ay pwedeng pumunta doon sa backline and steal away crucial ultimates. Pero for Blacklist International, they have to tread carefully. Kailangan nilang antayin na makita si Yawi kasi nag-iinit na rin yung mga setup eh. Nako, speaking of pag-init, Sensui dito ay sisilap. Hindi tumama yung Tyrant's Revenge. Sensui nandun yung Tond. Knockout mula sa Lord. But then again, ang Blacklist at Echo, alam nila yung gagawin nila rito eh. Mag-iingat lamang at kukontrolin kung ano man yung damo na malapit sa kanila. Take note na mas mataas ang level dito ni Carteezy as compared to Sensui. So in terms of retribution damage, mas mataas yung kay Carteezy. So pwede na i-force. At meron ring Divine Grave dito si Sanji, by the way. Uy. Nag-engage dito si Sensui. Sanford, okay. Tatama ang penalty zone. Edward sa may backline, hindi tatama ang Earth Shatter. At kailangan na nga mag-back ng Blacklist International. Yawi ngayon nag-i-stretching, hinahanap si Rene J. Pero iikot lang at babalik muli. FHP on the Lord at mukhang magkakatuluyan na nga ang labang ito. Ilalaban pa nila, heavy spin, nagamit na ka rin. At yung Netherrealm, sabayan Netherrealm. Kaya si Benecute ay nandun sa may bandang likod. Safe na safe yung kanyang pwestuhan. Pero si Rene J hindi. Walang magiging safe dito, Sensui. At ang buong kubunan ng Blacklist International, nakutunan nila yung Lord na ito. Pero sino makakuha? Si Sensui ang magwawagi doon sa Lord point na yun. Pero hindi papayag si Benny. At ang bagyo ay nananalasang muli. Sanford and the Sansan duo ay makakabawi against Blacklist. 3-4-2 ang naging exchange doon. Pero Lord ay mapupunta sa Blacklist International. Pwedeng makakuha ng mga tore dito ang Orcas. At mukhang pipilitin nga tatan nila ang mid lane. At dedepensa dito si Yui at Sensui. Kailangan lang maging maingat dito ng positioning ni Benecute for them to be able to secure at rin sa may middle lane. Pero si Yui nandun pa rin para dumepensa. Si Sanford though ay pwedeng mahaltak if ever. So alis na muna at aantayin na medyo lumalim pa yung Lord. By the way, ang taas na talaga ng damage dito ni OHEB. 2 beses pa lang siyang napapatay at lahat ng kills ng Blacklist International ay sa kanyang kamay. But for Echo, they are at the lead at 2.4K. So it's a matter of synchronization of skills. Parang yun yung nagiging strength nila eh. Pag nagpatong-patong dito kung sino nga gusto ilayo with a heavy spin, kung magiging maganda ba yung penalty zone and even the Tyrant's Rage. Maganda naging depensa ng Echo. Konti lamang ang mga toreng nakuha ng Blacklist pero mukhang makakadalawa sila. Sensui nasa may bandang harap at kailangan na nga mag-back ng Blacklist. So far, 1,000, almost a 2K gold lead for Echo at nagmamatter pa rin naman ito. Hinihintay lamang natin kung makakakuha pa ba ng mga extra na tore dito ang Blacklist. And that's it. Siguro 3 tore ang kanilang nakuha. Naging magandang trade for them again because of that Lord Steal. Sinabi natin kanina 2 beses pala namamatay si OHEB pero si Benecute hindi pa pala na-take down dito ng Blacklist International. Nagkakabilihan na ng mga defensive items. Rene J has the immortality and for Sanford naman dito kakabuild niya lang din ng Antikiraz. So for this type of item para dito sa ating mga sustainable heroes, parang pinakakailangan nilang dikitan as much as possible is yung mga marksman. Pero medyo crucial kasi siya. Pag may natikitan, kailangan secure the kill against them. Yeah, and maganda dito kumuha na kagad yung parehas na gold laner natin ng Wind of Nature. Yep. So at least may window or may ano pa rin, no? May pangtakas or pang-iwas pa rin sila if ever man nagustuhin dito ng Echo or ng Blacklist na lumaban. Pero again, 2.5k gold lead para sa Echo at medyo mahaba-haba pa naman 40 seconds para dun sa next na Lord. At pwede pang mag-flow ang magkabilang kupunan. Matagal pa talaga to kasi parang nag-aabangan nga lang sila. No? Na parehas silang nag-aabang sa sunod na objective, just making sure na nakukuha nila ang kanilang mga buff, ang kanilang mga wave. Inaayos na nila at pine-prepare na dahil wala pa namang bumabagsak na inhibitor turret in this game. 17 minutes in, hindi pa naman Evolved Lord ang lalabas na susunod. Pero tumataba yung wave doon sa top lane if you're Echo. Yung mga wave kasi nakita rin natin nung last game ay magmamatter talaga pagdating doon sa mga objectives. Kaya kung mapansin natin, lahat talaga ng, or both teams ay as much as possible makiklear muna ng minion wave. So ito na naman tayo, dumating na tayo sa 17-minute game time. Mamaya hindi na magmamatter yung gold lead. Kagaya na sinabi ni Omi, it's really more on the immortalities, which by the way, Carteezy has. So pati na rin dito yung availability ng mga spells. So
available naman lahat. Take note lahat na to, OHEB uses the Purify. So dapat kung ikaw ang Echo, ayaw mo na tatlong crowd control mo sabay-sabay ay gamitin versus OHEB. Kasi isang Purify lang yon para ma-purify lahat. Conceal play mula kay Yawi. Likod, Ito na ba ang inaabangan ng mga Orcas o Likod. hindi niya itutuloy ito? OHEB dito nasa likuran. Sanji, nandun yung kanyang mga pokes. Napakakunat ni Sensui sa naging ganap na yung flicker na gamit na ni Benny. So, go signal sana to sa Blacklist International pero yung Netherlim kasi nagamit na rin And yung snipe, hindi tinamaan dito si OHEB. Brenny J ay tinitibayan lamang. Pero papasok na ang kupunan ng Echo. Netherlim nagamit na yung flicker at yung penalty zone. Pero ang kupunan ng Echo makakakuha nito ngayon sa sabog. Atake pabalik! Dito si Sanji! Saan ka pupunta, men? Bumalik ka dito sa amin! 4v5 scenario pero Lord ay mapupunta sa kamay ng Echo at makakauwi naman ang apat na Orcas na nananatili. Oh, no. Kailangan pa rin nilang tumipensa sa mga wave. Again, nagsasagutan lang dalawang teams natin. Pero we really have to comment Echo, lalo na si Sanford dahil zinonot niya dito si OHEB. Ngayon naman, for Blacklist International, comment natin doon is yung Shadow Stampede from UA. Kasi hindi pwede makuha lang daw ng Echo yung Lord. Kailangan meron din silang bawi para hindi ganun kadali for them to capitalize this Lord. So mukhang sasalubungin ng Blacklist International Lord. Pero pwede din gumawa ng play ang Echo dito sa may top lane. Naabangan natin kung ano nga bang gagawin ng Echo o tutunawin na ba ng Blacklist ang Lord na to. This is an evolved Lord kaya medyo may kakunatan at napakasakit din yan kasi dire-diretso yan sa kanilang base. Echo right now still holds the gold lead pero 4v5 scenario kakabuhay lamang ni Sanji at naglalakad pa sa gitna. Mapapanatan si Sanford ng bahagya pero may immortality. Since Sui sa may kanan, pinoprotektahan ng Echo ang kanilang Lord. Kalahati yung buhay ni Sanford dito. Ang magandang proteksyon ang ginagawa ng mga Orcas. Ngayon papasok ang kupunan ng Echo. Nandun yung Beres Rage. Matutunaw ng mabilis. Yung Luminous Lord na iyon. Punta kagad sa gitna. Pero yung bottom lane medyo kumpulan at may posibilidad na babasag ito. And there you go. Nabasag na nga ng Echo. And Blacklist International, masasabi natin na maganda depensa pa rin ang kanilang pinakita. Ang kapalang naming yung wave though dun sa may bottom lane na parang same na ginawa ng Blacklist kanina ng game number 2. And kung mapansin natin para dito sa side ng Echo, yes, meron ng dalawang immortality for both Sanford and Yawi. Kung mapansin din natin also, yung dalawang hero players na binanggit natin, parang tinatapon na lang nila yung sarili nila dito kay OHEB para mapigilan lang konti yung kanyang pinaka-range pagdating doon sa worldy at para hindi mapunta doon sa area ng teamfight. Now for Blacklist, again, parang ang hirap mo na naman targetin si Yue at saka si OHEB para lagi magkadikit. Tas if ever meron na naman dito nga Circling Eagle and even Guiding Wind from Rene J. So ano na to, pagdating sa brushes, kailangan din maging maingat pagdating doon sa mga pag-face check. 3.5 gold lead for the side of Echo. Kailangan nga mag-ingat ng face check for both squads. Pero si Yawi ata mag-face check. May magandang angulo pero hindi niya kasi alam yun. Kinancel niya sa ngayon at si Yawi ay nakita na nahanap si OHEB pero may Fury. Nagamit yung Fury pero sa likod, nandun yung heavy spin. Nandun naman nabitawan na nga rin. Beres Rage mula kay Benny Cutie at sa likod, libre pre-hit na naman dito si Benny at si Edwin papasok din. Sensui sasalubong, double kill para kay Sanji at si Sanford ay makakabawi. The Sansan duo bagsang ang apat para sa Blacklist International. 2v5 scenario. Oh no! Echo ngayon, one step away Oh no! from securing the first game na kailangan nila in this reverse sweep. And the ball na ba? And the ball na ba? Ang taas ang Pero death timer mabibig wave. Ang taas ang death timer dito. Ngayon yung flicker and penalty zone. At si Benny Cutie, isa na lang ang kanyang nakikita. At ang Torion, may extend pa ang serye courtesy of Echo. And this winning moment is brought to you by our official sponsor, FWD Life Insurance. Pumasok si Yawi at iniligtas ang Echo. Crowd control is the name of the game. At kailangan mo lang talagang gulatin kapag may bigla